Kawayan ay talagang talo ang mga iba-ibang klase ugat diyan, kahit buko po siya talo. Hindi ko po nire-recommenda ang pagtatanim dito ng fruit bearing trees kahit na po ito napakikinabangan agad. Kasi po may life span ang buhay nila. Pag tinamaan ng kidlat, ang timano, tegi agad, wala na hanggang sa ala ng pamalit. So ang kawayan, sasawa ng katatama ang kidlat, hindi agad ito matitegi. Lalaban at lalaban to. Kahit po napakalakas ng bagyo ang dumaan sa atin, pinakamatibay po ang kawayan sa lahat. Yuyuko lang siya sa malakas ng bagyo. Susunod lang siya, pilit na lalabanan niya. Kahit na ito po nakahalik na sa lupa. Pero pagkalipas ng bagyo, muli itong titindig at parang pinagtatawanan lang niya ang bagyo. At baka sabihin na, ay hindi mo ko kaya, ako pa. Okay po, bibiro lang po. At ito nga palang flood control na ito ay nakadesign din to sa mga pwedeng pumunta rito, yung mga magpipiknik. Pabor na sa kanila ito kasi ito po ay i-offer namin ng libre sa lahat. Ang bandang pundasyon na yan po ay malapad yung sa may hagdan, na kung saan nakadesign niya na meron siyang table na simento. Para po sa ganoon ay hindi na po babayad ang magpipiknik ng 400 to 600 kada lamesa. Ang mahirap nga lang po ay mawawalan ng hanap buhay yung mga nandito kapag po dumarating yung summer. Pero wag naman po sila mag-alala. Kasi po, itong kawayan na ito ay everyday pwede silang umani. At hindi na po sila aakyat ng bundok para kumuha ng kahoy na pang-uling na kung saan sila yung punot dulo ng pagbaha. Hindi naman natin sila pwedeng pigilan kasi po, wala naman po talagang pagkakitaan. Pero palagi ko po silang pinaalalahanan. Sana naman kako, wag niyong kukunin yung nandun sa